Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Purihin ang Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. At laging tandaan natin na siya ang laging masusunod, ang Diyos ang laging masusunod at tayo ang dapat sumusunod. Na laging nasa unahan ng Diyos at tayo ay sumusunod lamang sa Kanya at siya rin ang nasa likuran natin at siya rin ang nasa paligid natin. Kaya walang lugar sa ating buhay saan man tayo pumaroon at saan man tayo naruroon na hindi tayo balot ng kapangyarihan at proteksyon ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, Ikaw ang bumubuhay sa amin dahil kay Jesus. At binibigyan mo ng halaga ang aming pagkabuhay dahil sa iyong Espiritu at lahat ito ay dahil sa iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa at maluwalhati ang dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pag-aaral at ang unang ating natapos na pinag-aralan, Don't Live Without the Word. Ang pangalawa, All Things Created by the Word. At ang pangatlo ngayon, Word is Seed, grows where it is planted. And then ang pang-apat po, all power is in the Word. And then ang panghuli, live with power doing the Word. So muli atin pong unawain na ang Diyos natin ay napakabuti. Sa isang linya na nakita ko, 3 funny stages of life. Teenage life, they have time, they have energy, but they don't have money. Working age, so they have money, they have energy, but they don't have time. Old age, they have time, they have money, but no energy. So kung atin pong unawain, paano yung lakas ng kabataan ay magdadala sa atin sa kasaganaan at paano na magkakaroon pa rin tayo ng oras, unay sa Diyos, pangalawa sa ating sarili at pangatlo sa ating pamilya. Kaya kailangan makita po natin ang structure of priority. Una ay Diyos, pangalawa ay ating sarili, at ang pangatlo ay ating pamilya. At kung ano tayo, yun po ang ating maibibigay sa ating kapwa-tao. So, kailangan pong ating gawing maunlad ang ating pagkatuto at pagkaunawa sa katotohanan. So, word is seed grows where it is planted. Ang unang katotohanan nais ko pong ating maintindihan. Sa Matthew 13 verses 37 and 38, Matthew 13, 37, 38, this is about the wheat and the tare. This is a parable. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The good seed and the tares and the sower and the field. So the sower is the Son of Man or Jesus Christ. And the field is the world. And in the world are children of the kingdom and children of the wicked one. So in the world, there is kind of people, and they are in two description, the children of the kingdom and the children of the wicked one. Kaya kung atin pong unawain,
Yun pong pagtatanim. Word of seed grows where it is planted. Nais kong ating maintindihang mabuti. Sa bawat pangangaral na inyong maririnig sa pagsubaybay ninyo sa palatuntunang ito, makakarinig kayo ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay binhi. At ikaw ay magiging binhi sa sandali na tanggapin mo yung binhi. Ang salita ng Diyos ay binhi at sa sandaling tanggapin mo ang salita ng Diyos na binhi, ikaw ay magiging binhi. So the word is seed grows where it is planted. So sa 1 Corinthians 3 verses 6 and 7, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Dito po ay may tatlong gawain: planting, watering, and increase. Planting, watering, and increase. Yun pong pagtatanim at yun pong pagdidilig ay gawain ng tao. Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, at ang Diyos ang nagbigay ng paglago. At baliwala po yung nagtanim pero kailangan. Baliwala po yung nagdidilig, subalit kailangan din. Walang kabuluhan ang pagdidilig ni Apollos kung walang naitanim. Wala rin kabuluhan ang pagtatanim ni Pablo kung hindi didiligin. Kaya mahalaga yung nagtanim, mahalaga yung nagdilig, pero ang pinakamahalaga ay yung magbibigay ng pag-unlad at paglago at pagtubo nung naitanim na dinilig. Kaya't mahalaga ang ating maunawaang mabuti. Plant the Word of God. How shall we plant the Word of God? By speaking. Number 2, how shall we water the Word of God that we have spoken? By speaking. And how shall the Word, which is the seed, grow? Also, it is by the Word, by speaking. At laging uunawain po natin itong tatlong napakahalagang katotohanan: planting, watering, and growing. Ito po ay kailangang ating maintindihan ng lubusan. Na ikaw at ako ay pagpapalain lamang sang-ayon sa ating sinasabi. Napakahalagang po na alam mo kung ano ang iyong sinasabi, dahil ang iyong sinabi ang gagawin ng Diyos. Sa Numbers 14:28, dito ay napakaliwanag. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as you have spoken in mine ears, so will I do to you. Kaya kailangan pong ikaw ay matalino. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi patay, siya ay nagpapatuloy na buhay. As truly as I live, sang-ayon sa katotohanan ako ay buhay. Sabi ng Panginoon, habang ako'y buhay at hindi mamamatay ang Diyos, siya'y nakikinig. Habang ang Diyos ay buhay, siya'y nakikinig. At ano ang kanyang pinakikinggan? Yung lalabas sa iyong bibig. Ang pakikinggan ng Diyos ay yung lalabas sa iyong bibig. At yung naririnig ng Diyos na lumalabas sa iyong bibig, ang siyang gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan ikaw ay matalino at kailangan ikaw ay mag-alab at maging masugid sa salita ng Diyos. Sa Deuteronomy 30 verse 1, nais ko lamang pong maipakita sa inyo ang kahalagahan ng lalabas sa iyong bibig. And it shall come to pass when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all the nations, whether the Lord thy God hath driven thee. So atin pong unawain the blessing and the cursing.
Kung atin pong unawain, the blessing gives life, the cursing gives death. Kaya iiwasan mo ang criticism, complaining. Iiwasan mo ang pagsasalita ng hindi tama. Iiwasan mo ang negatibong pagsasalita because it produces curse. Thereby, it will result to deaths. Kaya kailangan mahusay ang iyong pagsasalita. At paano mo gagamit ang iyong bibig sa mahusay na pagsasalita sa Colossians 4:6. Malugod po namin kayong inaanya sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Nais kong iyong matutunang mabuti na kailangang tama ang lumalabas sa iyong bibig. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. So maliwanag po dito na hindi natin maiiwas ang ating sarili, may makakausap tayong tao sa bawat araw. Ngayon, ano ang isasagot mo doon sa taong kausap mo? Halimbawa, sabi ng tao, napakahirap mabuhay sa ibabaw ng lupa. Ano ang isasagot mo? Sasang-ayon ka ba o ikay sasalungat? O hindi ka magsasalita? Laging tandaan natin, kapag hindi ka nagsalita, ay napahintulutan mo na tama yung sinasabi ng iyong kausap. Kaya kailangan meron kang salita ng Diyos na sasabihin na kay Hesukristo maganda ang buhay. Na kay Hesukristo magandang mabuhay. Sa patnubay ng Espiritu, maunlad ang pamumuhay. So kailangan huwag kang mananahimik. Be involved by using the Word of God. Let your speech be always with grace, seasoned with salt. At kung atin din pong unawain sa Psalms 45 verse 4, and in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness, and thy right hand shall teach thee terrible things. Kaya't kung atin pong ilalagay ang ating sarili, iurong natin ng ilang talata sa verse 3. Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. Sa verse 2, so umuurong po tayo. Thou art fairer than the children of men, grace is poured into thy lips, therefore God hath blessed thee forever. Atin pong kilalanin ang katotohanan. Grace is poured into thy lips. Therefore, God hath blessed thee forever. So, anong mangyayari when grace is in your lips? Tingnan natin yung verse 3. Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. So, atin pong pansinin na ang salita ng Diyos ay tabak. Ang salita ng Diyos ang offensive weapon natin. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ang lalabas sa ating bibig. At magsanay tayo na salita ng Diyos ang ating sinasabi. At sa una nating pag-aaral, kailangan ang ating puso'y punuin natin ng salita ng Diyos.
I have treasured your word in my heart that I may not sin against you. So kailangan ang salita ng Diyos ay nasa ating puso. Nasa ating buong puso ang salita ng Diyos. Kaya kailangan magkabisa, magbulay, at tayo ay magsaulo at magsagawa ng salita ng Diyos para ito'y manirahan sa ating puso. Abiding is necessary and essential. If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish and I will do it to you. Kaya napakahalaga po ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sa Matthew 12:34. Napakahalaga pong ating maintindihan ang ating salita ay binhi, ang ating salita ay magiging tabak, at ang ating salita ang gagawin ng Diyos. O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, ano ba ang laman ng iyong puso? Sama ng loob, hinanakit, tampo, galit. Alisin mo yan. Alisin mo ang lahat ng masama sa iyong puso. Dahil kung merong natitirang sama ng loob sa iyong puso, ang bibig mo ay magsasalita ng sama ng loob. Sa 36, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Kaya napakahalaga po na ating unawain sa Ephesians 5 verse 2, napakahalaga linisin natin ang ating puso. And walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. And then sa verse 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Verse 4, neither filthiness nor foolish talking, Alisin mo ang karumihan sa iyong mga pananalita, iyong mga walang kabuluhan, yung hangal na pagsasalita at pagbibiro. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Sa halip na magbiro ka ng maanghang na biro, ng mga berding biro, magbigay ka ng pasalamat sa Diyos. Huwag mong gagamitin ni isang saglit ang iyong bibig sa pangungutya, sa paghatol, sa masamang pananalita. Sa halip, gamitin mo ang iyong bibig sa pagpapasalamat. Sa 4:30 ng Ephesians, iurong natin ang ilang talata. 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So the Holy Spirit is our seal of redemption. The Holy Spirit is our guarantee that we shall reach that place where Jesus is, because of the seal of the Holy Spirit. So grieve not. And how shall the Spirit be grieved? And when the Spirit is grieved, He cannot dictate upon us, He cannot teach us, He cannot mentor us, He cannot guide us. So paano napipighati ang banal na Espiritu? Verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Atin pong pansinin, saan galing ang evil speaking? Mula po sa bitterness, mula po sa muhi, mula po sa galit, mula po sa pagtutungayaw. Kaya nga ating unawain, alisin mo ito sa iyong buhay ng buong pagpapasya. Sa verse 32, palitan mo ito. Instead of bitterness, be ye kind one to another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So dito po sa ating pag-aaral, word is seed, grows where it is planted. Kaya kailangan salita ng Diyos ang ating
maitanim sa ating kapwa-tao. Kailangan salita ng Diyos ay ating maipahayag upang makapagtanim tayo. At itong salita ng Diyos na naririnig mo, itinatanim ko sa iyo. At itong salitang ito na binhi na naitatanim sa iyo upang ikaw ay maging binhi at ito ay maitanim mo rin sa iba. Kaya't ang mangyayari, ipapahayag mo. So planting is speaking the word, watering is speaking the word, and growing is speaking the word. And it will take time. Kaya napakaganda at napakahalaga na iyong pagtiwalaan at asahan na laging bibigyan ka ng Diyos ng magandang pananalita. Sa Luke 21:14, Luke 21:14, settle it therefore in your hearts not to meditate before what you shall answer. So, atin pong unawain, pagpasyahan mo sa iyong isipan o sa iyong puso. Pagpasyahan mo sa iyong puso. Huwag kang magbubulay ng iyong isasagot sa mga mahistrado na magtatanong sa iyo. Huwag kang mag-iisip ng iyong isasagot. Sa verse 15, for I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Kaya kailangan po ang lubusang pagtitiwala sa Diyos. Kailangan pong iwasan natin ang tiwala sa mga bagay na likha at maging sa ating sarili. At paniwalaan natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos na nasa kahihiyan. I will give you a mouth and wisdom. Bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na ang lahat ng iyong mga kaaway, hindi nila ito masasalungat at hindi nila ito mapaglalabanan. Ibig sabihin, madadaig sila ng karunungan na galing sa akin. Kaya magsanay po tayo na ang salita ng Diyos ang ating laging ipahayag. Speak the word, speak the word, speak the word, speak the word. Kaya nga kung atin pong uunawain, ang pangako po ng Diyos ay ating makikita sa ilang katotohanang masisiwalat doon. Tingnan natin sandali sa Ezekiel 36 verse 25. Ito po ay fulfilled prophecy, partly. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from your idols will I cleanse you. Atin pong unawain, dito po sa talatang ito, ating tingnan if this is pertaining to you personally. Ngunit kung atin pong unawain, ang talatang ito ay para sa mga Hudyo. At kung atin din po nga uunawain, this is personally and specifically for the Jews. And there is a time in the future na ito ay mangyayari. Laging tandaan po natin, for 70 years sila po ay exile sa Babylonia. Pero after 70 years, muling ang Diyos ay magiging maalab ang pagsama sa kanyang bayan. Kaya kung titingnan po natin, kailangan makita mo ang general truths, ang personal truths, at ang prophetic truths. So prophetic truth, this is for the future. Personal, this is for the Jews. And then general, ito po ay pangkalahatan hanggang sa pagdating ng kaganapan na ang mga hintil ay magigiring spiritual Jews. Kaya't atin pong unawain, you shall be clean because God will sprinkle clean water upon you and all filthiness will be removed. And saan galing po yung filthiness? From idol worship. Kaya't clean and cleansing. Ilang ulit na sinabi rito, clean and cleansing. Kaya nga, kung ating unawain,
Ang kailangan natin ay paglilinis ng Diyos sa ating puso at sa ating isipan, at ang paraan at gamit sa paglilinis ay ang salita ng Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Speak the word to yourself, speak the word to your circumstances, speak the word to your problems. O Diyos, ako ay dumadalangin na ang lahat ay magpasya, na iluklok sa dapat pagkaluklukan ang salita ng Diyos at ito ay kanilang pahalagahan ng higit sa kanilang buhay. Mapagpala ang bawat isa na magpapasya sa ganitong kalagayan sa pangalan ni Jesus. At sa sandaling ito, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong ulunan, and I will declare healing. In the mighty precious name of Jesus, our living God, who never slumber nor sleep, I declare and I proclaim that you are healed and delivered from all sickness right now in the name of Jesus. And I proclaim and declare that you will receive prosperous life starting now in Jesus Christ's name. Kaya subaybayan po ang ating palatuntunan sa Beam Channel 31 alas 11 po ng gabi, Monday to Friday, sa TBN Asia, 9:30 po ng gabi, Monday to Saturday, at sa Church Channel tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng gabi. Tuloy-tuloy po, 4 na oras na pakikinig sa salita ng Diyos through those channels of television, at sa radyo sa DWAD 1098 AM band, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi, Monday to Friday, at sa ating website. Mapagpala po kayo ng Diyos sa pagsubaybay sa palatuntunang ito, at kayo lumago at magdiwang sa pangalan ni Jesus. Great day to live. Marami pong salamat sa pagsubaybay ninyo sa natapos na programa. At kami po ay merong appeal sa lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito. We are raising up 10,000 partners for the sustainment of this ministry for the next 6 months for the year 2015. Kailangan po namin kayo, opo, we need you to become partners of this ministry. Sa inyo pong kaloob o donation na 500 pesos for the next 6 months, you are accompanying us and helping us to proclaim and declare the goodness of the Lord in every cities, provinces, lalawigan at kasulok-sulukan ng bansang Pilipinas through satellites and television stations nationwide. Kasama po namin kayo. We cannot do this alone. But in your partnership, we could advance and tell that Jesus is the way, the truth, and the life. Magmadali po kayo. Huwag mag-atubili. Ang inyo pong salapi ay aming pangangasiwaan ng buong katapatan at buong katwiran na magugol ito, bawat sentimo, para sa paghatid ng mabunting balita. Pray to the Lord and ask what amount you will give for this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. You have the details on the screen. Do it now. Do not delay. And send your best gift, seed offering, and donation for this ministry. And for sure, you will flourish and you will have a blessed life. In Jesus' name. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.